Medyo kinabahan si Patricio, at hindi niya agad napansin yun, sapagkat ang akala niya ay nagkataon lang natulog pa ako kapag dito siya sa bahay. Arminda, lagi bang ganito si Ma'am Jacinta mo? Tanong niya sa hitad niyang kabit. Ha? Hindi naman sir, nagmumulat naman siya kapag kami lang dito. Pagsisinungaling rin ni Arminda at medyo kinabahan. Sigurado ka? Tanong ng aking ama. Opo, pinapatingnan mo ba siya sa kanyang doktor? Patricio, tanong naman ng aking ina. Hindi pa, mama, medyo busy kasi ako sa trabaho. Pagsisinungaling na naman ni Patricio, dahil ang totoo ay busy siya sa pakikipagharutan kay Arminda. Bigyan mo ng oras ang asawa mo, Patricio. Opo, mama. Hanggang sa nagpapaalam na ang aking mga magulang at muli na naman akong nag-iisa, sumapit ang gabi at nag-iingay na naman si Arminda sa kabilang kwarto. Ay, tama na, Patricio, nakikiliti ako. Ano ba? Panay ang tili at halakhak ni Arminda sa kabilang kwarto. Ano, gusto mo pa? Halika dito, ganting tawa ni Patricio. Ang kasunod ng kanilang tawanan ay ang mga ungol na naman nilang dalawa, mga ungol na unti-unting pumatay sa aking puso, pakiramdam ko ay durog na ito. Kinabukasan ay hindi ko inaasahan ang sasabihin sa akin ni Patricio, na mas lalong dumurog sa kaibuturan ng aking puso. Pagod na ako Jacinta, ayaw ko nang umasa pa, alam kong nahihirapan ka na rin, kaya pwede ka nang magpahinga, sabi ni Patricio na patuloy ang pag-agos ang kanyang mga luha. Sobra akong nasaktan sa kanyang binitiwang salita at hindi ko mapigilan ang sobrang pagluha, halos hindi ko matanggap ang mga katagang iyon. Alam ko na kaya ka ngayon bumitaw sa akin Patricio, ay dahil sa hitad na babaeng yan, ngayon binigyan mo ako ng lakas at dahilan para ako ay kumapit, hindi ako mamamatay, Patricio, pagbabayaran ninyo ang ginawa ninyo sa akin, sabi ko na puno ng galit ang aking puso. Iniwan ako ni Patricio dahil papasok na siya sa trabaho, patuloy naman ang pagpatak ng aking mga luha na tila ayaw nang tumigil pa. At maya-maya pa ay napansin ko ang pagpasok ni Arminda at pilit kong pinakalma ang aking sarili. Isa kang inutil, dapat naman kasi mamatay ka na, dahil pabigat ka lang dito sa bahay namin ni Patricio, bulyaw ni Arminda sa akin. Habang pinupunasan niya ang aking katawan ay may kasamang pananakit. Ang kapal ng pagmumukha mo para sabihing pamamahay ninyo ito ni Patricio, ikaw ang walang lugar dito at humanda kayo sa akin kapag gumaling ako. Pagkatapos akong bihisan ni Arminda ay lumabas ito sa kwarto at iniwan ako ng mahabang oras. Diyos ko, sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon na muling mabuhay ang aking katawan, at kung hindi man sana, kunin mo na lang ako para tuluyan ang magwakas itong masasakit kong pinagdadaanan ngayon. Hanggang sa nakatulugan ko ang aking pag-iyak, bigla akong nagising at hindi ko alam kung anong oras na. Ngunit nagtaka ako dahil naigalaw ko ang aking mga kamay at paa, hindi ko alam kung panaginip lang ba ito. Sinubukan kong lumingon sa kama ni Patricio ngunit wala siya. Hinawakan ko ang aking mukha at lihim akong napangiti dahil totoong naigagalaw ko na ang aking katawan. Magaling na ako, tanong ko sa aking sarili ngunit nanatili akong nakahiga. Napatingin ako sa orasan bandang 1:00 na ng madaling araw, alam kong sa kabilang kwarto natutulog si Patricio. Nakita ko ang phone ng aking asawang nakapatong ito sa ibabaw ng cabinet, nagmadali akong bumangon ngunit wala pang lakas ang aking mga tuhod at masakit pa itong igalaw, gumapang ako at kinuha ko ang kanyang phone. Bigla ko namang naisipan na i-silent ito, kailangan ko ng sapat na ebidensya. Agad kong binuksan ang video camera at inilagay ko ito sa sulok na hindi nila makikita at sinadya ko itong iharap sa aking higaan. Muli akong humiga at naisipan kong magpanggap na hindi pa magaling, hanggat hindi ako nakakakuha ng sapat na ebidensya. Kinabukasan ng umaga ay hinanap ni Patricio ang kanyang phone, pero hindi na niya ito nahagilap hanggang sa umalis na siya ng bahay. Ipinagdasal ko na sana ay hindi pa mag-low battery ang phone. Nagsimula na naman ang pagmamalupit ni Arminda sa akin. Tumunog ng aking hita dahil pinagsasapak niya ito. Gusto ko na siyang sipain ngunit nagtiis pa ako. Tagilid, kailan ka pa ba mamamatay? Para magiging malaya na kami ni Patricio, bulyaw ni Arminda sa akin. Hindi kayo magiging malaya, dahil gagawin kong impyerno ang buhay ninyo ni Patricio, maghintay lang kayo, gigil kong sabi sa aking sarili.
Nang matapos niya akong palitan ng diaper at damit ay lumapit siya sa aking harapan, at bigla niya akong sinabunutan. "Mamatay ka na, parang awa mo na," turan niya na walang tigil sa paghila ng aking buhok. Wala akong nagawa kung hindi ang tiisin ang sakit at galit, at buti na lang ay may tumawag sa kanyang phone. "Yes, nasa labas ka, okay pababa na ako," sagot ni Arminda sa kabilang linya at dali-dali itong lumabas. Nakahinga ako ng malalim at agad akong bumangon, dahil ito na ang aking pagkakataon para mailagay ko ang phone sa kwarto ni Arminda. Kahit hinang-hina pa ang aking mga tuhod ay pinilit kong ihakbang ang aking mga paa, kinuha ko ang nakatagong phone. Oh, thanks God, osal ko dahil hindi pa nag-low battery ang phone at nayakap ko ito, para bang isang himala sapagkat may 3 bar pa ito. Pag-apang ako na pumunta sa kwarto ni Arminda. Nang makapasok na ako ay agad akong naghanap ng sulok kung saan ko ipwesto ang phone. Dito hindi na nila ito mapapansin, bulong ko at inilagay ko ito sa gilid ng kabinet at iniharap ko sa kanilang kama. Pagkatapos ay dali-dali akong gumapang pabalik sa aking kwarto at muling humiga sa aking kama. Habang nakahiga ako ay hindi ko maiwasan na iisipin kung saan ako pagkatapos nitong lahat. Nagsimula na namang umagos ang aking mga luha. Hindi ko maintindihan ang sobrang sakit. Pero sa utak ko ay nag-iisa lang ang ibinubulong nito. Ang maghihiganti sa kanilang kababuyan na ginagawa sa sarili kong pamamahay. Ang sakit-sakit, Patricio. Ang sakit ng ginawa mo sa akin, bulong ng aking isip at hilam sa luha ang aking mga mata. Kinahapunan ay dumating si Patricio at pumasok siya sa aming kwarto. Ngunit hindi na tulad ng dati na ako ang kanyang inuuna at hahalik sa aking lobby. Nagpalit lang ito ng damit at pinuntahan na si Arminda sa kabilang kwarto. At maya-maya pa ay nagsimula na ang kanilang mga ungol. Kahit gustuhin kong hindi masaktan ngunit hindi ko mapigilan ang aking puso. Sobrang sakit ang bawat pintig nito. Mahal na mahal ko ang aking asawa, subalit hindi ko sila mapapatawad sa ginawa nila sa akin. Habang abala silang dalawa sa harutan ay hinanda ko rin ang mga importanteng dokumento. Lalo na sa aming bahay at ang titulo nito sapagkat nakapangalan ito sa akin. Nang masiguro kong kompleto na ang lahat ay dali-dali ko itong ipininasok sa isang sling bag. At itinago ko ito sa paanan ng kama at agad akong bumalik sa aking higaan. Nakaramdam na ako ng sobrang gutom pero nagtiis pa ako ng konti. Makalipas ang 1 oras ay pumasok na si Patricio sa aming kwarto. Kahit nakapikit ako ay tinalasan ko pa rin ang aking isip. Naramdaman kong humiga si Patricio sa aming kama. At maya-maya pa ay tumunog ang pinto. "Patricio, nakahanda na ang hapunan sa baba, kain na tayo," yaya ni Arminda. "Okay, sige," tugon ni Patricio at tumayo na ito. Nang mapansin ko na pababa na sila sa hagdan ay dali-dali naman akong bumangon at maingat na pumasok sa kwarto ni Arminda. Para kunin ang nakatagong phone nang tingnan ko ito ay pa-low battery na at agad ko itong inu-off. Dali-dali akong bumalik para iligtas siya at inilagay ko ang phone sa sling bag pagkatapos ay bumalik ako sa paghiga. Pagkatapos nilang maghapunan ay muli silang pumanhik sa itaas at pumasok si Patricio sa aming kwarto at nagtuloy sa banyo. Pagkatapos ay muli siyang lumabas at nagtungo sa kwarto ni Arminda. Ito naman ang hinihintay kong pagkakataon. Dali-dali akong bumangon at kinuha ko ang sling bag sa ilalim ng kama at maingat na akong lumabas. Habang pababa ako sa hagdan ay walang tigil naman ang pagpatak ng aking mga luha. Sapagkat nanghihinayang ako, dahil matagal-tagal na panahon na dito namin binuo ang aming mga pangarap, at ngayon ay sa isang iglap ay bigla na lamang nawasak. Hanggang sa makalabas ako sa bakuran ng aming bahay, hinang-hina na ako habang patuloy na naglalakad sa mahabang kalsada at sobrang dilim pa. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ang aking mga paa, uhaw, gutom at pagod. Iyan ang nararamdaman ko ngayon, pero hindi ko inintindi ang lahat dahil mas masakit ang aking naramdaman ng aking puso. Kailangan kong lumaban para makamit ko ang hustisya sa ginawa nila sa akin. Dahil sa sobra kong pagod ay bigla akong nadapa, "Oh God," bulalas ko at sabay hagulgol at nanatili pang nakadapa. May isang sasakyan na huminto sa aking tapat at bumaba ang lalaking nagmaneho nito.
Malabo ang aking paningin dahil sobra na itong namamaga sa aking kakaiyak at idadag pa ang kadiliman sa paligid. Miss, sambit ng lalaki at hahawakan sana niya ako. Huwag, maawa ka, huwag mo akong saktan, nanginginig kong sabi. Dahil natatakot ako lalo na sa aking kalagayan ngayon na sobrang pagod at hinang-hina na ang aking katawan. Sapagkat uhaw na ako at gutom na gutom pa. Please, don't be afraid, hindi ako masamang tao. Ako pala si Reynan, pagpapakilala niya sa akin at inilahad niya ang kanyang palad. Jacinta, tugon ko at nahihirapan akong tanggapin ang kanyang palad dahil wala na akong lakas. Halika, kumapit ka sa aking leeg at bubuhatin kita. Kahit isang estranghero ang lalaki ay napilitan akong magtiwala para lang makalayo at makaraos ako sa aking kalagayan ngayon. Slowly, sabi ni Reynan at maingat niya akong pinahiga sa likuran na upuan. Salamat, pabulong kong sabi. Gusto mo bang dalhin kita sa hospital? Tanong niya sa akin nang makaupo na siya sa harapan. Huwag. Okay, saan mo gustong ihatid kita? Hindi ko alam, turan ko at biglang pamatak ang aking mga luha. Litong-lito ako dahil ang lagi kong naiisip ang ginagawa nilang kababuyan. Pinagmasdan akong mabuti ni Reynan, na para bang kinikilatis niya ako. Nang mapatitig ako sa kanyang mga mata ay naaninag ko ang pamumula nito. Nasa tanto ko'y naaawa siya sa aking kalagayan. Doon ka muna sa bahay ko, aniya at tumanggo naman ako. Dahil sa sobra kong pagod ay hindi ko namalayan na nakatulog pala ako. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming nagbiyahe o kung gaano katagal akong nakatulog. Ni hindi ko rin alam kung nasaan na ako. Nang imulat ko ang aking mga mata ay nasa loob na ako ng isang napakalaking kwarto. Na ang kabuuan nito ay kulay puti. Pakiramdam ko ay nasa langit na ako. Napatingin ako sa aking kamay at mayroon itong dextrose na nakakabit. Gusto kong bumangon at tamang-tama naman ang pagpasok ng isang makisig na lalaki. Jacinta, huwag ka munang bumangon, aniya at muli niya akong pinahiga. Sino ka? Nasaan ako? Mga tanong ko sa kanya, dahil bahagya kong nakalimutan ang nangyari. Ako si Reynan, yung tumulong sa iyo at nandito ka sa bahay ko. 5 araw ka nang tulog masyado kang nanghina at halos naubusan na ng tubig ang iyong katawan. Kaya kinabitan ka ng dextrose at tinuturukan ka ng pampatulog para makabawi ka ng sapat na lakas, kwento niya sa akin. Naipikit ko ang aking mga mata at muling pamatak ang aking mga luha. Sapagkat naalala ko na naman sila. Hindi ko napigilan ang aking sarili at bigla akong napahagulgol ng iyak. Sosh! Jacinta, calm down. Jacinta, kung ano man ang iyong pinagdaanan, malulutas natin iyan. At pangako, tutulungan kita. Sa ngayon bumawi ka muna ng lakas. Niyakap niya ako sabay haplos sa aking likod. Kahit papaano ay nakaramdam ako ng kakampi at sa pagkakataong ito ay hindi nauna nang sumalo sa aking mga luha. Kung di ay isang balikat na nagmamalasakit sa akin. Kahit isang estranghero si Reynan pero damang-dama ko ang kanyang totoong presensya. Salamat, Reynan, sabi ko na patuloy pa rin ang pag-agos ng aking mga luha. My pleasure, pabulong niyang tugon. Iiwanan muna kita dito para ipaghanda kita ng maiinit na sabaw, aniya at tumayo na ito. Siya nga pala, may kasama ako dito, kapatid kong babae. Pero sa universidad siya ngayon nag-aaral. Pagtatapat ni Reynan at tumanggo naman ako. Hanggang sa tuluyan nang lumabas si Reynan at ako naman ay nakatulala habang iniisip kung ano ang aking gagawin pagkatapos nito. Kapag naiisip ko ang mga pananakit ni Armin sa akin, kapag naririnig ko ang kanilang mga ungol, kapag naalala ko ang kataksilang ni Patricio sa akin. Hindi ko maiwasan na makaisip ng malaking kasalanan. Gusto ko silang patayin. Subalit naiisip ko rin na ito'y malaking kasalanan. Diyos ko, ano ba ang dapat kong gawin? Bakit ba nangyari ito sa akin? Bakit ako pa ang nagkaganito? Mga katanungan ko na mahirap sagutin sa ngayon. Muli na namang bumaha ang mga luha sa aking mata. Bumalik si Reynan na may dalang ngiti at bitbit niya ang tray na mayroong mga pagkain. Kumain ka muna Jacinta, aniya at inalalayan niya akong makaupo at nilagyan niya ng unan ang aking likuran. Pagkatapos ay pinasandal niya ako sa gilid ng kama.
Salamat. Pilit kong inabot ang tray, kahit ako ay nahihirapan. Hindi mo pa kaya, ako na at susubuan na kita, sabi ni Reynan. Hindi na ako nagmatigas dahil hindi ko naman talaga kaya. Kahit paulit-ulit akong nahihiya ay tiniis ko na lang at babawi na lamang ako kapag tuluyan na akong gumaling. Maingat akong sinubuan ni Reynan at ramdam ko ang taos pusong pagtulong niya sa akin. Buti pa siya kahit hindi niya ako kilala pero tinulungan niya ako. Pero si Patricio na aking asawa ay binaliwala na niya ako, pipi kong sabi sa aking isip at muling pumatak na naman ang aking mga luha. Maagap naman itong pinunasan ni Reynan. Ito ang kaganapan sa bigla kong pagkawala sa bahay. Arminda! Arminda! Sigaw ni Patricio at tarantang napatakbo sa kwarto ng kanyang kabit at ang haliparot ay nanatili pang nakahiga. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Para kang nakakita ng multo, kalmang tanong niya kay Patricio. Si Jacinta, kandautol niyang bulalas. Oh, bakit? Patay na ba? Nakangiti niyang tanong. Wala siya sa higaan. Ano? At bigla itong humalaklak. Paano ba mawala ang isang inutil? Sabi ni Arminda na hindi pa rin naniniwala at tuluyan nang hindi gumalang sa akin. Tingnan mo, halika dito. Sabay hila ni Patricio sa kanya at dinala niya si Arminda sa aming kwarto. Oh my God! Patricio, paano nangyaring nawala siya? Kinabahang tanong ni Arminda. Hindi ko alam. Litong-lito si Patricio at sobrang kinabahan. Hindi kaya may kumuha sa kanya. Tanong ni Arminda. Imposible ang sinasabi mo, Arminda. Sandali, tatawag ako ng pulis. Huwag, baka tayo pa ang makulong. Takot na pahayag ni Arminda. Pero ano ang gagawin ko? Litong-lito na ako. Hindi mapakali si Patricio na halos hindi alam ang kanyang gagawin. Ganito na lang, ilihim natin ang pagkawala niya. Mungkahi ni Arminda. Anong ilihim? Paano kung magpunta dito ang aking mga biyenan? Ang aking mga magulang? Tanong ni Patricio at sa mga sandaling iyon ay sunod-sunuran siya kay Arminda. Kapag nagpunta dito ang kanyang mga magulang, ipalabas natin na patay na ang kanilang anak at ipinasunog mo ito agad. Dahil may nakakahawang sakit, suhestyon ni Arminda. Sinunod naman iyon ni Patricio, dahil na rin sa sobrang takot at sa pag-alala na mabulgar ang kanilang relasyon ni Arminda. Nagpatuloy ang kanilang pagsasama at tuluyan nang lumipat sa aming kwarto si Arminda. Isang linggo ang nakalipas ay dumating ang aking mga magulang para bisitahin ako. Ngunit sa araw na iyon ay nasa trabaho si Patricio at si Arminda lang ang naiwan. Kumusta si Ma'am Jacinta mo? Tanong ng aking ina. Hindi pa ba sinabi ni Sir Patricio na patay na si Ma'am Jacinta? Walang pakundangan na sabi ni Arminda at nabigla ang aking mga magulang. Ano ba ang pinagsasabi mo? Bulyaw ng aking ama. Jacinta, sigaw ng aking mga magulang at patakbo ang mga ito na pumanhik sa itaas sabay bukas nila sa aming kwarto ni Patricio ngunit wala na doon ang aking higaan. Jacinta, itong bata ko, bumaksak sa sahig ang aking ina at patuloy sa paghagulgol. Maagap naman itong inaalaya ng aking ama. Jacinta, bakit hindi ang ipinaalam ni Patricio ang nangyari sa ating anak? Walang tigil sa paghagulgol ang aking ina. Ganoon rin ang aking ama at galit ang naramdaman niya pa kay Patricio. Sapagkat hindi man lang sila inirespeto. Excuse me po, ito pala ang abo ng inyong anak. Pinapabigay ni Florencio, kayo na raw baalang magtago nito. At ang bilin niya ay wala na raw kayong dapat balikan pa dito. Pagsisinungaling ni Arminda. Tinanggap naman ng aking ama ang jar na may lamang abo. Dahil sa pag-aakalang ako iyon. Nilisan ng aking mga magulang ang bahay namin ni Patricio. Ngunit dala nila ang galit at puot para sa aking asawa. Nang makaalis ang aking mga magulang ay biglang humalaklak si Arminda. Malaya na kami ni Patricio. Tagumpay ang aming mga plano at ngayon ay pwede na kaming magpakasal. Mamaya ipaghanda ko siya ng masasarap na pagkain at pagkatapos ay sabihin ko sa kanya ang tungkol sa aming pagpapakasal, sabi ni Arminda na mag-isa. At ang akala niya ay magiging buhay prinsesa siya sa aming pamamahay ni Patricio. Sumapit ang gabi at dumating si Patricio, agad itong sinalubong ni Arminda. Hi honey,
Kumusta ang trabaho? Napagod ka ba? Ani Arminda sabay lambitin sa leeg ni Patricio. Bakit suot mo ang damit ni Jacinta? Galit na tanong ni Patricio. Bakit? Masama ba? Wala na siya at sayang naman kung hindi ko mapakinabangan. Nakasimangot na tugon nito. Habarin mo yan. Galit na utos ni Patricio at iniwan si Arminda sa may pintuan at nagtuloy siya sa kusina. Nang makabalik ito sa baba ay agad naman siyang umupo sa tabi ni Patricio. Dahil nagsimula na itong kumain. Honey, baka pwede na tayong magpakasal. Walang preno niyang sabi at agad nagpanteng ang tainga ni Patricio sa narinig. Alam mo ba ang pinagsasabi mo, Arminda? Gusto mo bang makasuhan tayo? At sino naman ang kakaso sa atin? Wala na ang iyong asawa at sigurado akong patay na yun. Pasigaw niyang tugon. Medyo nainas naman si Patricio, tumayo ito at biglang iniwan si Arminda sa hapagkainan na mag-isa. Samantala sa bahay ni Reynan, kumatok siya sa kwarto kung nasaan ako. Jacinta, pasok. Tugon ko at kasalukuyan akong nakaupo sa maliit na sala sa kwartong aking tinuloy. Kumusta na ang pakiramdam mo? Tanong niya habang papalapit siya sa akin at may dalang pagkain. Mabuti na ako at maraming salamat, sagot ko. Mabuti kung ganoon. Ngayon pwede na nating pag-usapan kung ano ang nangyari sa'yo. Huminga ako ng malalim bago nagsalita. Reynan, natingnan mo ba ang laman ng sling bag na aking dala noon? Tanong ko sapagkat bigla ko itong naalala. Noel, sandali kukunin ko, sabi niya at tumayo ito para kunin sa loob ng closet. Nang makabalik siya ay agad niya itong inabot sa akin. Kinuha ko naman ang phone at sinubukang i-on. Ngunit low battery na ito. Kumuha si Reyna ng charger at agad niyang kinuha ang phone na aking hawak at isinaksak niya ito sa charger. Muli siyang umupo sa aking harapan at tinitigan niya akong mabuti. Ramdam ko ang mahaba mong paghihirap, Ange. Ano ba talaga ang nangyari? Baka sakaling matulungan kita. Comatose ako sa loob ng mahigit 1 taon, Matthew. Noong natagpuan mo ako ay bago pa lang akong gumaling noon. Hindi ko maigalaw ang buo kong katawan bagkus gising na gising ang mas mababa, bahay ng magulang. Aking diwa at utak. Bagamat hindi ako nakakapagsalita. Panimula ko. Ano? Pero paano nangyari? I mean ano ang dahilan sa pagka-comatose mo? Pagtataka niyang tanong na parang hindi makapaniwala. Katatapos lang ng aming kasal at papunta na sana kami sa hotel kung saan ginaganap ang reception. Isang trahedya ang hindi namin inaasahan ng aking asawa. Isang truck ang nakasunod sa amin at nawalan ng preno. Hindi na kami nakaiwas dahil sa bilis ng takbo nito. Nabangga kami sa isang puno at pareho kaming critical ng aking asawa. Ngunit malubha ang aking sinapit. Pakiramdam ko noon ay patay na ako dahil nakikita ko ang aking katawan na walang malay. Ang aking pamilya, ang aking asawa ngunit lahat sila ay hindi ko mahahawakan. Lumaban ako, dahil hindi pa ako handang mamatay sapagkat ayaw ko pang iwan ang aking asawa. Sa loob ng 1 taon ay minahal pa niya ako at inaalagaan. Subalit kalaunan ay nakalimutan na niya ako at sinukuan. Dahil sa kinuha niyang private caregiver na may lahing demonyo. Pagkatapos anong nangyari? Tanong ni Reyna na parang interesadong malaman ang buong katotohanan kaya nagpatuloy ako. Walang araw na hindi ako sinasaktan ni Arminda. Pero kapag nasa harapan ng aking asawa ay parang itong santa. Lagi ko siyang nakikita sa kanyang pang-aakit sa aking asawa. Hanggang sa natukso na rin si Patricio, at mula noon ay gabi-gabi na silang nagsisiping. Hindi nila iyon maitago sa akin dahil ang lalakas ng kanilang mga ungol. Dasal ko na lang noon ay kung hindi man lang ako gagaling sana kunin na lang ako ni Lord. Para matapos na ang aking paghihirap at hindi ko na maririnig ang kanilang mga ungol na mas lalong nagpapadurog sa aking puso. Pero noong isinuko ako ni Patricio, at sinabi niya mismo sa aking harapan. Doon ko ipinangako na hinding-hindi ako mamamatay. Dahil gusto kong pagbayaran nila ang kanilang ginagawa at makamit ang hustisya na para sa akin. Pahayag ko na hilom sa luha ang aking mga mata. Ngunit si Reynan ay nanatiling kalmado pa rin at hinahaplos ang aking likod. May ebidensya ka ba para magpapatunay na totoo ang iyong sinasabi, Jacinta? Mayroon, nasa phone.
Kinuha ko ang phone at binuksan ko ang video at ipinakita ko kay Reynan. Isang gabi ay bigla ko nalang naigalaw ang aking katawan. Ang akala ko ay nananaginip lang ako. Pero totoo pala, nakita ko ang phone ng aking asawa sa may cabinet. Agad ko itong kinuha at itinago ko sa sulok at nakabukas ang video nito. Kahit nahihirapan pa ako ay tiniis ko ang lahat. At nagpanggap akong hindi pa magaling dahil gusto kong may makuhang ebidensya laban sa kanila. Pakiramdam ko noon ay may himala sa aking buhay dahil pinahintulot ng Panginoon na makakuha ako ng mga ebidensya laban sa kanilang dalawa. Holy! Anong nangyayari sa kanila? Shocked si Reynan nang mapanood niya ang laman ng video. Hindi niya ito tinapos at bigla niya akong niyakap. Nakita ko ang pagpatak ng luha ni Reynan bago niya ako yakapin. I promise, I will help you, Jacinta. Pero paano? Luhaan kong tanong. I am a private lawyer, Jacinta. Pangako, pareho silang dalawa na makukulong, tugon ni Reynan. Salamat, Reynan. Nahigpitan ko ang pagkayakap sa kanya dahil sa sobra kong kaligayahan, sapagkat nakatagpo ako ng kakampi. Basta sa ngayon, magpalakas ka ng gusto para hindi ka manghina kapag magkaharap na kayo. Gusto ko silang palayasin sa pamamahay ko, Reynan, pwede ba iyon? Nakapangalan sa akin ang titulo ng bahay at lupa, ito dala ko rin, sabi ko at dali-dali kong kinuha ang papeles sa loob ng sling bag. Good. Pwedeng-pwede at wala silang makawala. Ano ba ang pwedeng may kakaso sa kanila, Reynan? Article 334. Revised Penal Code. Concubinage at Article 333. Adultery, ang may sampa natin sa kanila at dagdag pa natin sa kabit niya ng Art. 253. Nakaramdam naman ako ng sobrang saya dahil sa mga sinasabi ni Reynan. Dahil lubusan na akong gumaling ay nagpaalam na ako kay Reynan. Para umuwi sa bahay ng aking mga magulang at doon na lang ako magsisimula ng panibagong buhay. Sigurado ka na ba na magaling ka na? Panigurado niyang tanong sa akin. Oh, Reynan, sige, pero okay lang ba sa iyo kung dadalawin kita sa inyo? Oo naman, kahit araw-araw pa. Nakangiti kong tugon. Ngiti na maaninag mong napipilitan lang. Bago ako umuwi ay ihinanda na ni Reynan ang lahat ng kailanganin ko sa korte. Para sa pagsampa namin ng kaso at ang video ay naikopy na ito sa CD. Hanggang sa hinatid na ako ni Reynan sa bahay ng aking mga magulang. Huminto kami sa gilid ng kalsada. Napabuntong hininga ako habang pinagmamasdan ang kabuuan ng aming tahanan. Samahan mo ba ako sa loob? Tanong ko kay Reynan. Sige, samahan kita, tugon niya sabay tanggal sa aking seatbelt. Salamat. Dali-dali siyang bumaba at pinagbuksan niya ako ng pinto. Salamat, sabi ko ulit nang makababa na ako. Hanggang nasa tapat na kami ng pinto at nagdalawang isip ako na kumatok dahil nauunahan ako ng aking kaba. Si Reynan na ang kumatok sa aming pinto.